Annalyn, At, Zoe, saan ka punta? pupuntahan ko si Doc Carlos. Titignan ko kung kamusta siya, kung gising na ba siya. Excuse me lang, Hello, Nurse Karen? Ngayon na? Sige, wait lang. Oh, may emergency ka? Uy, tinawagan ako ni Nurse Karen. Gusto mo ako na lang muna yung mag-check kay Doc Carlos? Tapos update na lang kita. Talaga? Sure ka? Oo naman. Oh, sige. Basta mag-iingat ka, unstable pa rin talaga si Doc Carlos, Thank you, Sige. Sige. Hindi mo na kailangan magpanggap. Andito lang ako lang to. Dad, hindi mo na kailangan magpanggap. Magkakampi tayo, di ba? Dad, kung ano man itong pinaplano mo, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Dad. I knew it. Nagpapanggap ka lang. Dad, please, itigil mo to. Alam ko nagpapanggap ka lang para matakasan mo yung mga kasalanan mo, please. Please, itigil mo na to. Itigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tigil mo na to. Itigil mo na to. Miss, bakit ka sumisigaw? Bakit ka umiyak? Dad, mali. Tigil mo na to. Hindi ka baliw. Please, tama na. Hindi ka baliw. Please, itigil mo na to. Kilala kita. Nagpapanggap ka lang. Zoe! Umiyak. Zoe! Umiyak ka eh. Ba't ka umiiyak? Sinaktan ka ba niya? Umiyak siya eh. Ay, hindi. Umiyak siya. Hindi. Umiyak siya eh. Naawa lang kasi ako sa kanya. Umiyak siya. Naawa ka kay Doc Carlos? Di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Di ba nilakpangan niya yung mami mo sa yate Siya yung dahilan ba't wala na yung mami mo tapos naawa ka sa kanya? Bakit hindi na ba ako pwede maawa? Oo, may kasalanan sa akin si Doc Carlos. At hindi ko makakalimutan yun at hindi ko siya mapapatawad. Pero Annalyn, tao lang din ako. Hindi naman bato yung puso ko. And for a time, naghihingahan ko rin si Doc Carlos nung nagka-problema kami ni Daddy. Kaya Annalyn, sana naman huwag mong bigyan ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. Sorry. Zoe? Annalyn? Zoe, sandali. Sorry nga pala sa nangyari kanina. Nakalimutan ko kasi na naging close din pala kayo ni Doc Carlos. Okay lang yun. Alam mo, actually na-realize ko na medyo weird nga yung inasta ko kanina. Kaya wala na yun. Alam mo, naintindihan naman kita Kasi nga, kahit si nanay naawa kay Doc Carlos, ang dami niya ng kasalanan kay nanay. Kamusta ka na ba? Nabanggit sa akin ni Joy na pumunta ka daw ng sementeryo kanina. Hindi mo naman siguro hinukay yung mami mo, no? Hindi. Alam mo, Annalyn, tinanggap ko na nawala na si Mommy para makapag-move forward na rin ako sa buhay ko. Pero alam mo, I can still feel her presence. Alam mo yung parang nanonood lang siya.
Tinitignan niya lang ako. Siguro nga nandyan lang siya sa tabi-tabi. Binabantayan niya ako kung may mga api pa sa akin. Kaya ikaw, Annalyn, huwag mo akong aawayin. Baka magpakita sa'yo si Mami. Uy, Zoe. Joke lang. Sige na, balik na ako sa ospital. Sige. Pakibigyan na lang po to kay Doc Annalyn. Salamat po. Lynette? Lynette, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Nadala lang ako sa selos at pag-aalala. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Sorry kung hindi ako nakasipot. Naipit lang talaga ako kay na Harry. About kay Harry. May gusto sana ako sabihin sa'yo tungkol sa kanya. Ano yun? Huwag ka masyadong magtiwala sa kanya. Bakit? Tita Lynette, Harry, uwi na po kayo? Sabay na tayo. Eksakto, nandito siya. Bakit hindi natin siya tanungin? Po, Wala ka bang gustong sabihin kay Lynette? Tungkol sa plano niyo ng daddy niyo? teka. Teka, anong plano? ano pong plano? Come on, Harry. Narinig ko kayo magkausap ng lawyer mo. Pinag-uusapan niyo kung paano hindi mapupunta sa kulungan ng daddy mo. Teka, sandali. Totoo ba to, Harry? Yes, Tita Lynette. Hindi ko po i-deny na ayoko po siyang makulong. Kasi in a few days, madi-discharge na siya and I don't want him to end up in jail. Hindi ka ba nahiya kay Lynette tsaka kay Annalyn? Hindi mo inisip ang tita Irene mo? Carlos is a criminal and he deserves to rot in jail. I agree, Tito. Dapat po siyang makulong. But not in his condition. Mamamatay lang po siya sa kulungan. And I won't let that happen. Kaya nga po gusto ko siyang madala sa mental institution. Siguro itong baliw-baliwan ni Carlos, gawa-gawa niyo lang, no? Para makatakas kayo sa batas. RJ, sandali. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo kay Harry. Huwag mo naman siyang isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. At saka isa pa, baka nakakalimutan mo. Si Harry ang nagligtas sa akin noon kay Carlos. Kaya lumalakas ang loob niya eh. Kasi kinakampihan mo eh. RJ, hindi. Alam ni Harry na hindi ko siya kinakampihan at hindi ko rin siya kinukonsente. Alam din ni Harry na gusto kong makulong ang tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang walang alam. Puro ka na lang init ng ulo. Puro ka na lang haka-haka. Alam mo, RJ, mabuti pa. Umalis ka na lang muna. Magpalamig ka. Bukas lang tayo mag-usap. Sige na.